Isipin mo, grade 4 pa lang ako nito ha. Ikwento ko sa inyo ngayon ang pinaka nakakaya kong kwento sa school. Well, baka sa inyo nakakaya ako walang hiya. Okay, so grade 9. Yung PE namin nung grade 9 ay swimming. Tandang-tanda ko tong kwento na to dahil ito yung unang araw ng swimming namin. Pagkatapos agad ng klase, pinapunta kami sa CR magbihilaw. Tapos dumaan daw sa shortcut yung padaan doon sa New World na tinatawag nila. New World tawag doon. Pag dumaan ka nga doon, yung mga madadaanan mo, yung mga toilet bowls. Metaphor ba yun? Na madami ka pa munang pagdadaan ng tae sa buhay. Shut your mouth! Nandun na kami sa harap nung building na may alumni. Nandun na kami sa mga sa staircase sa harap ng swimming pool, yung may gate. Then yung dinaanan namin, madilim siya tapos mabasa. Papasok na kami, pinababa na sa amin yung mga bag namin. Doon yung sa mga madaming upuan-upuan. Binigay ko yung salamin ko sa kaklase kong si Nicole dahil wala akong dalang lalagyanan ng salamin. Because Nicole hindi siya nag-swimming, walang dalang pang swimming. Pero ano kaya yun? Mas mataas pa yung grade ng mga di nag-swimming kaysa sa amin. So bumaba na kami ng swimming pool. Hiwalay yung sa girls at sa boys. Yung girls yung nasa dulo, yung boys yung mga mas nauna. Yung katabi ko yung mga kaibigan ko. That time pala, may sipon ako, matagal-tagal ng sipon. Help me, nigga! Yung as in malala talagang sipon, kulay green, ganon. Tapos, nakapunta na kayo dun sa PUP na swimming pool. Parang meron dun, parang gutter. So, ang ginawa ko, suminga ako, di ba? Tapos kalaki-laki ng sipon. Siyempre nadiri yung katabi kong lalaki. Ako naman nagulat, lumulutang-lutang lang dun yung sipon. Kala ko naman parang lalabas sa swimming pool nung nagka-pandemic lang. Dun ko na-realize na dahil pala yun sa sa mga pabango kong ginagamit. Isipin mo kaya pala buong ko mula elementary hanggang high school, kaya pala laging sipon ako ng sipon dahil pabango ko ng pabango araw-araw. Tingnan mo kaya, singa ako ng singa kaya ang laki-laki na ng ilong ko. Dati matangos yan eh. Kaya ngayon wala na akong sipon dahil di na ako nagpapabango. Kaya if one day nakita nyo ako sa labas tas one day may nagtanong sa inyo kung anong amoy ko, sabihin nyo na lang amoy success. So yung unang tinuro sa amin yung lulubog-lubog. Ang pinagawa yung kamay, nakaganto yung dalawang kamay. Nakahawak sa pader. So simple lang naman. Tapos yung to sa amin exhale, bubbles, ganun. Yung second na tinuro sa amin yung pagpadel. Ganun pa din, nakadikit pa din yung dalawang kamay sa pader. Nga lang yung katawan mo iaakyat mo na. Ang di ko lang alam kung sa taas ba yung katawan o yung nakalubog. Gets nyo ba ibig ko sabihin? Di ba nakaganon? Ngayon nakahiga kasi ako, di ko mapakita sa inyo eh. Tapos ang third yung paglangoy na talaga. So ang paglangoy by batch, yung pipitos sila. Okay, 1, 2, 3, 4. Lahat ng 1 sabay-sabay, lahat ng 2 ganon. Kung kilala nyo ako, alam nyo hindi ako marunong lumangoy. We do not care. Ang ginagawa ko niyan, di ba, yung starting position, nakaganon. Kataas. Sisipa ka sa sa pader. Diba ganyan? Pag sumipa ako, syempre diba mahaba katawan ko. E di pag sumipa ako niyan, malayo na agad yung ko niyan. Mako-cover ko na distance. Pero pag yung yung papalo na sa paa,
Hindi talaga ako gumagalaw. Ang sa isip-isip ko nung baka dahil mabigat ako, mataba o ewan kung ano. 씨발 새끼야 덧도 안 되면 돈 먹는 것도 씹다 그러는데 씨발 새끼야 누워가지고 Ang ginagawa ko lang lagi, sisipa. Pag sipa ko na, tatayo ako niyan. Tas simple lang akong palakad. Hindi ko na-realize na nagsialisan na pala kasi hindi ko narinig na uwian na. 씹다 그러는데 씨발 Eh, di ba, wala nga din akong salamin nun. Lalo na sa swimming pool, wala din akong makita. Kasi nearsighted ako eh. So, sa mata ko, parang nag-iisa na lang ako dun sa swimming pool. Umahon na ako ng swimming pool. Sumisikip ang bibig ko. Dumiretso na ako dun sa dun sa iniwanan ko ng bag. Tapos yung CR ng babae sa kaliwa, yung CR ng lalaki sa kanan. Hindi ko alam na may na may daanan pala sa mismong dun yung parang stage. Diretso ka lang. Kala ko dadaan pa sa likod. Kasi nakita ko may gate sa kabila. Pagbaba ko, sobrang dilim. Malabo na nga mata ko, sobrang dilim pa. Eh, di ba nakapaalang ako? So, ayan, daan ako, naglakad ako. Mabasa-basa yung sahig. Parang maputik yata. Di ko maalala kung tag-ulan nung araw na yun eh. So, ayan, naglalakad ako. Dahan-dahan. Tapos maya-maya, nagtaka ako. May naapakan ako. Malaki. Mabasa-basa. Tapos mainit-init. Sa isip ko agad, putang ina. Ito sigurado ko. Tikman nga natin. Bisit na ako nun. Tapos pag-apa ko ng kaliwa kong paa, tangina, may naapakan na naman ako. Isa pa, malaki, mainit-init, tapos mabasa-basa. Dumiretso na ako ng takbo. Kahit may maapakan pa ako, kahit tubol pa. Pagdating ko sa dulo, yung gate, nakasarado, nakakandado. Wala ding kwenta, pumunta pa ako dun. So, ngayon, kailangan ko na namang bumalik. Sa isip-isip ko, Lord, ano bang ginawa kong mali? Nanonood naman ako ng Superbook. Naglakad na din ako ng mabagal. Kahit ihi pa, kahit tae pa ng tao maapakan ko, wala ganun na din eh. Tapos ramdam ko din, may tae na nga, may dahon-dahon. So bumalik na naman ako sa taas. So nasa isip ko, di saan ako dadaan yan? Nagtanong ako sa may mga matatanda doon na siguro doon nakatira, hindi ko alam. Tinanong ko, saan po ba yung daanan papuntang CR? Tinuro ganun. Meron pa lang ang daan sa mismo, sa mismong stage. Ano ba yan? Tapos nakita ko pa nga doon may mga nagsisidatingan na tapos na maligo. E di naglakad na ako papunta doon sa dulo. Pagbaba ko, kadilim-dilim. Di ko tuloy nakita katawan nila. Pinento ko agad yung nangyari sa kaibigan ko kasi nandun siya sa sa mismong pintuan. Wala naman siyang pake sa akin. Parang walang naniniwala sa kwento ko. So, ang nasa isip ko na lang, kailangan kong linisin agad tong tae na to. Maya, pa ako mabiro-biro. Yung mga cubicles, puno na silang lahat. Sa dulo pa nga, may tae pa nga tangina eh. Sino ba tumae dun? Umamin nga kayo. So, dun ako sa sa mga may shower. Yun, pinapahid-pahid ko lang sa sahig. Yun ang ganto-ganto ko lang Yun ang ganyan ko lang. Tapos sa isip-isip ko, kailangan ko din bang maligo? What? Eh alam mo naman, tayo madaling ma-peer pressure. Eh di na din ako, nagubad na din ako. Hiram na din ako nung sabon, shampoo, kung kani-kanino ng katawan yung sabon na ginamit nila. Tapos di ba puno na nga yung cubicle. So ako naman, ano pang mawawala sa akin? Umihi na ako dun sa joggers na suot-suot ko. Kung kailan tapos naman na ako magdusa, biglang may nagsabi, "Nandiyan ba si Spencer?"
Doon ako nakapwesto malapit sa pintuan. Yung pala si Nicole, dala-dala yung salamin ko, hawak-hawak. Di ako naman, kinuha ko, umakyat ako ng hagdan. Wala na nga paki sa dignidad ko, nakalabas na yung tiyan ko, lahat-lahat, kitang-kita na. Ngayon, ang problema, wala akong dalang pamalit. Sa isip-isip ko kasi noon, ba't ba ako magdadala ng pamalit? Ang lapit-lapit naman ng bahay ko. Isipin nyo mula pool, papuntang palabas ng gate, naka-rash guard, basang-basa, naka-backpack, naka-tsinelas. Ang galing, 'di ba? Isip-isip ko pa nga nun, this is perfectly fine. I'm a genius pa nga eh. Nung nasa labas na ako ng gate, dun ko na-realize, malayo-layo pa rin ang lalakarin ko. Kahit sabihin malapit yung bahay ko, matagal-tagal din akong pagtitignan ng mga tao. Kung kailan tapos na lahat ng nangyari, doon ako tinamaan ng hiya. Nag-sidecar na lang ako. Buti nga walang nagrarally sa labas ng gate nung araw na yun eh. Baka nabalita pa ako. So pagbaba ko noon, ang galing talaga ng tadhana. Ang dami-daming tao. Pagbaba ko nandyan yung mga marites. Tanong sa akin, ba't daw ako basang-basa? Sabi ko, nag-PE po, nag-swimming. Tapos sabi, saan ka nga nag-aaral? Sabi ko, sa PUP Laboratory High School po. Tapos alam nyo ano sabi sa akin? May high school pala sa PUP. So, I mentioned last time sa huli kong video na nung grade 4 ako, pwede nang sumali sa club. At minention ko na sumali ako sa dance club. Actually, ang pangalan nga, Dance Troup eh. So, baka nagtatanong kayo, bakit ko naman naisipang sumali sa dance troupe? Well, actually, tuwing may sayawan, ako yung pinapasayaw nila ng mga kamag-anak ko. Ang gusto ko niyan, putoy bibo. Ang problema lang, hindi pwedeng matagalan yung sayaw ko kasi bigla-biglang sumasakit yung gilid ko dito. Tapos lalo pang tumaas yung confidence ko kasi nung grade 3, Parents Day, kasama ko papa ko, kaming dalawa nagpabibo-bibo. Tumayo kaming dalawa, kung meron lang sanang Ay! Ano ba yun? Paging Dr. Beat, emergency, emergency. Paging Dr. Beat, emergency. Paging Dr. Beat, emergency, emergency. Paging Dr. Beat, emergency. This is the police speaking. Paging Dr. Beat, emergency, emergency. Paging Dr. Beat, emergency. Paging Dr. Beat, emergency, emergency. Paging Dr. Beat, emergency. This is the police speaking. Kaya ko na ako sakit ko. Anyways, yung audition room ay sa grade 5 Saint something, hindi ko na maalala. Tagal-tagal ko nang hindi nakapunta ng Sacred Heart. Sa harap ako umupo bandang kanan. Ako yung unang tinawag kasi alphabetical. Beforehand, may pinafilapan na kami ng form nun. So, ayan na. Umakyat na ako ng stage. Mind you, wala akong ini-expect. Di ko nga alam kung anong gagawin ko dun eh. Kala ko tatanungin nila kung anong gusto kong tugtog. Bigla na lang sila nagpatugtog ng kanta na sasayawin. Yung tugtog na plinay nila, basta kailangan mo mag-freestyle, pero ang tanda ko hindi siya pop song eh. Hindi lang ako sure. To be honest, di ako nape-pressure nun eh. Tinignan ko pa nga sila sa mata. Yung nakaganyan ako. Tapos sa isip ko, this shit's about to go down. Isipin mo, grade 4 pa lang ako nito ha. Tapos bigla na nila akong pinatigil na nag-umpisa akong magubad. Sabi nila, may macho dancer pala tayo dito eh. Nagtataka ako, nagtatawanan silang lahat, pati yung mga facilitator at yung teacher. So sa isip ko, patay, mukhang di ako pasado ah. Tapos syempre ako yung nauna, so kailangan kong panoorin lahat muna matapos sumayaw. Pagkatapos bigla nang in-announce, unang-una akong tinawag pasado. Sabi nila mukhang magiging exciting yung taon na yun sa club nila. Spoiler alert, walang kwenta. Kala ko naman masasaya yung mga sayaw na gagawin, yung pala mga tango, ballroom, walang kwenta. To be fair though, looking back, ano kaya nasa isip nila? Baka nasa isip nila ano yung tinuturo ng magulang niya sa kanya. O di kaya
Di ba Catholic school to? Tas ang cute-cute pa ng mukha ko nun, tas yun yung sinayaw ko. Anyways, sige na, alis na kayo. Ang dami pang gagawin. Good morning, sirs. Well, I mean 12 AM na, so parang umaga naman na din.